Naramdaman ni Lance ang isang malakas na layunin ng labanan mula sa Island Lord, at tila walang pagkakataon na manalo sa loob ng Lance kahit kaunti. Nagulat si Lance, naisip ni Lance na dapat siyang maging napaka-relax laban sa Island Lord sa sandaling ito, ngunit sa katunayan, walang pagkakataon na manalo. Ngunit hindi nakakagulat, si Lance ay hindi pa nakatuntong sa tuktok ng Unity Realm, at ang Island Lord ang pangatlo sa mundo. Sa sandaling ito, ibinaba ng Island Lord ang kanyang mga armas, wala na ang kanyang hangarin sa pakikipaglaban. Island Lord? Ano ka ba? Wala nang away. Hindi na kailangang lumaban, ang iyong lakas ay higit pa kay Wesley. Naku, napakalakas ng Island Lord, at wala akong tiwala na manalo laban sa iyo. Sabi ni Lance. Ngumiti ang Island Lord. Lance, alam mo ba kung ano ang nararamdaman ko? Pakiramdam ko ay kayang talunin ka ng isang kamay. Island Master, hindi ka ba masyadong kumpiyansa? Lance, dapat mong malaman kung ano ang dapat patayin na layunin, kung walang sapat na lakas, hindi ka magkakaroon ng ganoon kalakas na hangarin. Tubig, samantalang ikaw, kung hindi mali ang pakiramdam ko, dapat ay mga 10 patak. Nagulat si Lance, ang ideya ng master ng isla ay may lawak na 50 patak ng tubig, habang si Lance, 10 patak lang, at Wesley, 1.5 patak. Well, totoo na hindi pa ako mananalo laban sa iyo, sapat na ang kahinaan sa aking kaharian para durugan. Ngumiti si Lance, mula sa pananaw ng Island Master, hindi na talaga kailangang lumaban, dahil siya ay lubos na nadorodge. Kung si Lance ay nagpumilit na labanan ang Island Lord, ito ay magiging katulad noong hinamon ni Wesley ang Island Lord, nang walang anumang kamalayan sa sarili. Lance, ikaw ay tunay na isang walang kapantay na henyo, 24 na taong gulang lamang at umabot sa ikatlong antas ng Unity Realm Great Perfection, hindi pa banggitin, naintindihan mo pa ang sure kill intent na tanging mga peak powerhouses lamang ang makakaintindi ng ganoon kalalim. Kung titingnan natin ang antas ng layuning dapat patayin, maaari kang may rank sa nangungunang 10 sa mundo. Top 10 sa mundo Of course, I'm referring to the degree of comprehension from the must kill intent, but if you're really fighting because you're one level below the realm, that might not the case. Maganda na yan, haha, maya-maya papasok na ako sa rurok ng Unity Realm, bigyan mo ako ng 5 taon, gagawin ko. Kumpiyansa na sabi ni Lance. Sumigaw ang Island Lord, nakakamangha, kahit na makalipas ang 5 taon, magde-29 ka lang, naabot mo na ang rurok ng Unity Realm Grand Perfection bago ang edad na 30, naisulat mo na ang alamat ng mundong ito, ang hinaharap ay tiyak na mapapabilang sa kasaysayan, kahit na ang mga martial arts practitioners 1,000 taon mula ngayon, natatakot ako na makilala ka nila bilang isang maalamat na figure. Hahaha. Tumawa lang si Lance, makalipas ang 1,000 taon, wala siyang masyadong utak para isipin ang senaryo na iyon. Sa di kalayuan, ang pinuno ng nayo ng World Village, ang pinuno ng nayo ng Novice Village, ang matandang presidente ng Martial Academy, at si Xavier Ben ay dumating sa isang sandali ng panghihinayang. Akala ko magkakaroon ng kapana-panabik na tunggalian, ngunit hindi ko inaasahan na pagkatapos ng laban, wala na. Malungkot na sabi ni Xavier. Sinabi ni Lance, hindi pa ako kalaban ng Island Lord, hindi na kailangan ng duel, bukod pa, hindi interesado ang Island Lord. Sige, malakas talaga ang Island Lord. Napangiti ang Island Lord, matanda na ako, kapag umabot na sa edad ko si Lance, isipin natin kung ano siya. Malayo pa rito, kapag tumuntong si Lance sa tuktok, natatakot akong hindi ako magiging kalaban sa lahat, si Lance ay tatayo sa tuktok ng mundong ito sa madaling panahon. Haha, Island Master, mamaya na lang natin pag-usapan, sa ngayon inom muna tayo. Good, bihira lang makakilala ng marunong uminom. Pagkatapos noon, si Lance at ang Island Lord ay labis na umiinom araw-araw, habang ang iba, maging ang mga disipulo ng Island Lord o mga kaibigan ni Lance,
ay kailangang magsanay ng martial arts araw-araw, kinainggitan nila si Lance at ang Island Lord, na maaaring uminom araw-araw at hindi nagsasanay ng martial arts. Hindi dahil napakalaya ni Lance at ng Island Master, ngunit sa kanilang antas, umasa sila sa sandali na pag-unawa, at ang pagsasanay araw-araw ay hindi na makabuluhan. Mabilis ding umunlad si Sarah, at naabot na ngayon ang tuktok ng gitnang yugto ng Unity Realm, sana ay umabot sa huling yugto ng Unity Realm bago ang bagong taon. Sa edad ni Sarah na 20 taong gulang, ito ay itinuturing na isang baka. Sa langit, sa isang kisap mata, mahigit 20 araw ang lumipas, at 3 araw na lang ang natitira hanggang sa araw ng tunggalian ni Wesley. Sa araw ng natitirang 3 araw, dinala ni Lance at ng Marshall Forest Island Master, ayon sa pagkakabanggit, ang kanilang maliliit na kaibigan at mga disipulo ng Island Master at sabay-sabay na umalis sa Marshall Forest Island sakay ng eroplano. Kapansin-pansin, ito ang unang pagkakataon na sumakay ng eroplano ang Island Lord, at ilang dekada na siyang hindi umalis sa Marshall Island. Sa kanyang unang pagsakay sa eroplano, natakot pa ang Island Lord na mahulog ang eroplano, dahilan para matawa ang lahat. Ang grupo ng mga tao ay masayang dumating sa isa sa mga lungsod na nakapalibot sa North Empire Darlington City at nanatili sa isang hotel. Sa North Empire Darlington City, dahil si Lance ay makikipag-duel kay Wesley, unti-unting dumarating ang maraming tagalabas, at halos lahat sila ay mga eksperto sa itaas ng Unity Realm. Hindi nagtagal, dumating ang 8 araw ng 8 buwan. Madaling araw, umalis si Lance ng hotel mag-isa at pumunta sa Darlington City, habang ang iba, kasama ang master ng isla, ay sumakay sa kotse. Ang dahilan kung bakit hindi pumunta si Lance sa Darlington City kasama ang iba ay marahil dahil siya ay may para ayusin ang kanyang kalooban. Pumunta siya sa Darlington City tulad ng ginawa niya noon, ang hip-hopping, na hindi angkop para sa mentalidad ng tunggalian sa isang banda, at masyadong kapansin-pansin sa kabilang banda. Dumating si Lance sa Darlington City, matagal nang dinudumog ng mga tao ang Darlington City, hindi inaasahan ni Lance na napakaraming tao ang darating, at naisip niya na ang oras ay lumampas ng 2 taon, napakaraming tao ang hindi dapat makakuha ng balita, ngunit sa katunayan, ang mga nakakakuha ng balita ay nakakuha ng balita. Sa sandaling ito, nag-aalmusal si Wesley sa palasyo. Kuya, ang Darlington City ay siksikan na sa mga tao. Sabi ng isa sa mga kapatid ni Wesley. Tama lang, tingnan natin kung paano ko hahatiin sa kalahati ang asong iyon na si Lance. Sabi ni Wesley na may maluwag na tingin sa kanyang mukha habang kinakain niya ang kanyang pagkain. Gayunpaman, ang kanyang 3 kapatid ay lubhang nababalisa. Kuya, may duel ngayon at nakaka-leisure ka pa, kuya, cheer up. Naiinip na sumigaw si Wesley, paano ako magpapakasaya? Kailangan ko bang kumilos na parang kinakabahan? Masyadong sinigawan ang 3 lalaki para magsalita, sa katunayan, hindi nila alam na si Wesley ay napaka-relax at nakahandusay sa ibabaw, ngunit sa katunayan, siya ay kinakabahan sa loob, kaya ginamit niya ang pagkain upang itago ang kanyang panloob. Tensyon. Umalis ka at iwan mo ako. Sigaw ni Wesley. Ang 3 lalaki ay abala sa paglalakad palabas. Hinampis ni Wesley ang mangkok ng lugaw sa mesa sa sahig. Sabi niya, bakit? Bakit ako kinakabahan? Hindi, Lance lang, hindi ako kabahan, bakit ah? Paulit-ulit na tanong ni Wesley sa sarili. Talaga bang matatalo ako? Hindi ako magpapatalo, ako, si Wesley, ay hindi kailanman natalo sa buong buhay ko, maliban sa pakikipaglaban sa Marshall Island Master. Paulit-ulit na sinasabi ni Wesley sa kanyang sarili. 10-12. Si Lance, gayunpaman, ay nasa Royal Mausoleum na ngayon. Buksan mo ang pinto, ako ito. Hindi nagtagal, bumukas ang lapida ng Royal Cemetery. Haha, Brother Lance, mangyaring pumasok.
Ang taong nagbukas ng lapida ay ang dating emperador na si Lord Yan, na may utang na loob kay Lance sa pag-aalaga sa kanya noong huling beses na pumunta siya sa Darlington City, at kahit na ang kanyang trono ay inagaw, marami pa rin siyang lihim na puwersa at namumuhay ng maayos. Pumasok si Lance sa silid sa ilalim ng lupa, at mukhang magalang si Lord Yan. Brother Lance, dapat kang magtiwala na kaya mong talunin si Wesley. Tanong ni Lord Yan. Siyempre, paano ka aabans ng 2 taon kung wala kang tiwala, paano ka naman, matagal ka na bang nagstay sa underground mausoleum na ito? Akala ko ba sabi mo medyo lalaban ka at tingnan mo kung makakarating ka ba sa susunod na antas? Nako, gusto ko rin, pero sa kasamaang palad, nalaman kong hindi ko kaya, lampas 100 taong gulang na ako, mas mabuti pang i-enjoy ko ang aking pagtanda. Brother Lance, inggit talaga ako sa iyo, sobra ka. Malakas sa murang edad. Sige, hindi ako pumunta sa iyo para marinig kang magsabi ng mga ganyan, kung hindi inaasahan, mamamatay si Wesley ngayon. Kung ganoon, ikaw ba ang magiging emperador? Abala si Iron sa pagtatanong. Hindi ko naisip ang tungkol dito. Sa tingin ko dapat kang maging isang emperador, sa mundong ito, bawat pinakamataas na antas ng martial artist, ang kanilang pangunahing layunin ay maging isang emperador, ang buhay ay kumpleto lamang. Oo. Hindi maiwasang isipin ni Lance ang presidente ng Star Ocean Academy, iniisip ko kung kumusta na siya ngayon, natagpuan na ba niya ang kayamanan na iyon, naging hari na ba siya ng ilang maliit na bansa. Tiningnan ni Lance ang oras, pasado 9:00 na ng umaga. Kalimutan mo na ito, huwag na tayong maghintay, ipadala natin si Wesley ng maaga. Sabi ni Lance at naglakad palabas ng underground Royal Mausoleum, pagkatapos ay dumiretso sa langit. Sa wakas, tumayo si Lance sa kalangitan. Nagkaroon ng kaguluhan sa lupa. Sumigaw ang ilang tao, si Lance ay nagpakita, si Lance ay nagpakita. Ang hitsura ni Lance ay nagdulot ng kaunting kaguluhan sa buong Darlington City. Sa palasyo, nakatayo si Wesley sa pasukan ng palasyo, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa langit sa di kalayuan, si Lance ay nakatayo sa kalangitan. Ang mga tingin ni Lance ay dumaan kay Wesley na nakatayo sa pasukan ng palasyo, at silang dalawa ay tahimik na nanood ng ilang minuto. Nakaramdam ng pressure si Wesley habang nakatingin kay Lance. Si Lance, sa kabilang banda, ay tumingin kay Wesley, ngunit may hitsura ng paghamak. Oo, malinaw na naramdaman ni Lance na tiyak na mapapatay niya si Wesley. Unti-unting nabawasan ang umaatungal na mga tunog sa lupa, at tahimik na tinurok ng lahat si Lance sa kalangitan. Sumigaw si Lance, Wesley, lumabas ka, oras na para tapusin ang pagitan natin. Kinagat ni Wesley ang kanyang mga ngipin at tumalon sa magkabilang paa, lumundag din sa kalangitan, mayroon siyang ilang makakapal na kutsilyo sa kusina na nakaipit sa kanyang baywang. Si Lance, sa kabilang banda, ay may hawak na espada. Lance, dumating ka na sa wakas, akala ko magtatago ka sa Marshall Island habang buhay mo. Sabi ni Wesley. Ngumisi si Lance, Wesley, huwag mong sabihin ang walang utak na mga salitang ito para pagtakpan ang iyong kabasa ngayon, wala itong silbi. Nagalit si Wesley nang itinuro ni Lance ang kanyang puso at sinabing, sino ang kinakabahan? Nakikita kong kinakabahan ka lang, ngayon ang araw na mamatay ka. Hahaha, hahaha. Hindi gumawa ng depensa si Lance, tumawa lang siya, na puno ng pang-aalipusta at panlalamig ang kanyang tawa. Mula sa kanyang baywang, si Wesley. Bunot ng kutsilyo sa kusina, sinabi niya, Lance, pinatay mo ang higit sa 100 ng mga kapatid ko, ngayon, kukunin ko ang iyong ulo upang magbigay-pugay sa aking mga kapatid. Hindi kumikibo si Lance, dapat kinuha ko muna ang ulo mo para isakripisyo ang kapatid ko, pinatay mo muna ang kapatid ko nang walang dahilan, hindi katumbas ng halaga ang pagkamatay mo. Tingnan mo ang kutsilyo. Si Wesley ay gumawa ng preemptive strike at ipinadala ang kutsilyo sa kusina sa kanyang kamay patungo kay Lance ng sabay-sabay. Ginamit niya ang heaven-breaking knife, kasama ang dapat na pumatay na layunin, masasabing ito ay hindi magagapi.
Noong nakaraan, naniniwala rin si Wesley na siya lang sa buong mundo ang nakakaunawa sa sure kill intent, at na siya ay walang katulad na ipinagmamalaki sa kanyang sarili sa panahong iyon, at sa lahat ng oras, inisip niya ang kanyang sarili bilang ang pangunahing katangian ng mundo. Ito ay pagkatapos lamang na siya ay matalo sa Island Master na napagtanto niya na siya ay naging matuwid tungkol sa kanyang sarili. Lahat. Pagkatapos noon, pinatahimik niya ang kanyang puso at hindi na inisip ang kanyang sarili bilang pangunahing tauhan ng mundong ito, at pagkatapos, sigurado, ang kanyang martial arts ay umusad muli, at ang kanyang layunin sa pagpatay ay mas malakas. Kung ito ay 1.5 patak noon, ito ay ngayon 3 patak. Sa kasamaang palad, ang pag-usad ng kalaban ay mas mabilis kaysa sa kanya. Huli na, masyadong maaga, ang preemptive slash ni Wesley ay parang opening slash patungo kay Lance. Itinaas ni Lance ang kanyang espada at hamampas. Buong kumpiyansa si Lance sa kanyang kakayahang hampasin ang espada ni Wesley. Pagkatapos ng tunog ng bakal at ginto, ang espada ni Wesley ay tinusok ni Lance, at ang momentum na dala nito ay nawala. Sa isang ungol, inihagis ni Lance ang kutsilyo ni Wesley at nahulog sa lupa. Nakita ni Wesley na hindi lamang nabigo ang kanyang kutsilyo sa kusina na tumaga kay Lance hanggang sa mamatay, hindi man lang ito gumawa ng anumang pinsala. Sa puntong ito, medyo natakot na si Wesley sa loob, talagang may lakas si Lance para isulong ang tunggalian. Ngumuso si Lance, Wesley, pagkatapos ng lahat ng oras na ito, kaya mo pa ba? Ang kamatayan. Sigaw ni Wesley at nagmamadaling lumapit kay Lance, nilabanan siya ng kanyang kakayahan sa espada. Dang! 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 Sa langit, mabangis na nag-away ang dalawa. Si Lance ay gumaganap ng isang advanced na bersyon ng sword technique batay sa Descending Dragon sword technique, na siyang sword technique pagkatapos gawing simple ang pagiging komplikado, bawat galaw, bawat tindig ay ginanap sa pinakasimpleng paraan at pagkatapos ay tinamaan ng pinakamalakas na kapangyarihan, kaya't si Wesley ay hindi makakuha ng anumang kalamangan sa Lance, at si Lance ay nasa ikatlong antas din ng Unity Realm Great Perfection. Madaling inawi siya ni Lance sa loob ng 10 minuto nang si Wesley, na halos hindi na makasabay sa takbo ni Lance, ay biglang hindi nakasabay. Shoo! Matapos hindi mahuli ang pamatay na galaw ni Lance, si Wesley ay agad na pinasok ni Lance sa kanyang dibdib. Napaatras si Wesley sa gulat, ang dugo mula sa kanyang dibdib ay nabahiran sa kanyang damit saglit, ang kanyang mukha ay namutla. Tumingin si Lance kay Wesley at ngumuso, Wesley, oras na para mamatay ka, titingnan ko kung ano pa ang kaya mo. Sumirit si Wesley at biglang lumipad patungo kay Lance sa isang sneak attack stance, habang kasabay nito, nagmamadaling tumakas ang kanyang buong katawan patungo sa malayong kalangitan. Alam ni Wesley na hindi na siya mananalo laban kay Lance at makakatakas na lang siya. Nang buong lakas. Kumislap ang figure ni Lance at hinawakan ang lumilipad na kutsilyo sa kusina ni Wesley sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, tumakas na si Wesley ilang daang metro ang layo. Paano siya hinayaan ni Lance na makatakas at humabol sa kanya, mas mabilis pa ang takbo ni Lance, at hindi nagtagal, ang distansya sa pagitan nila ni Lance ay sumara sa 100 metro. Sa sandaling iyon, tinutukan ni Lance at ang chopper sa kanyang kamay ay lumipad kaagad patungo kay Wesley. Wow! Sa isang iglap, hinati ng chopper si Wesley, na nag-aalala lamang sa pagtakas, sa kalahati mula ulo hanggang paa. 10-13. 2 piraso ng bangkay ni Wesley ang nahulog mula sa langit, at ang pumatay sa kanya ay ang kanyang sariling cleaver. Wow! Naghiyawan ang mga tao sa lupa, pinapanood ang bangkay ni Wesley na bumagsak sa napakalungkot na kamatayan sa isa sa mga lansangan sa lupa. Phew! Huminga ng malalim si Lance, sa wakas, natapos na ang awayan. Kuya! Sa lupa, ang 3 kapatid na lalaki ni Wesley ay tumakbo patungo sa bangkay ni Wesley sa takot, na tinatawag si Kuya. Nagmamadaling bumaba si Lance at tiningnan ang 3 natitirang kapatid ni Wesley, hahatiin sila ni Lance sa kalahati ng ilang dahon lamang. Kuya, wow!
Sumigaw ang tatlong kapatid ni Wesley, nang tumangala sila at nakita si Lance na nakatayo sa hindi kalayuan. Sinabi ni Lance, ang pangunahing salarin na si Wesley ay patay na, ang mersenaryong grupo ng iyong hari ay ganap na nawala, ngunit ang Diyos ay may magandang buhay. Ngayon ikaw ay sumuko ng 3 beses sa aking mga patay na kapatid at aminin ang iyong mga pagkakamali, hahayaan kita, ako isang pagkakataon lang ang bibigyan mo. Noong una ay gustong patayin ni Lance ang lahat ng mga kapatid ni Wesley at hatiin silang lahat sa kalahati, ngunit ngayong patay na si Wesley at pinatay ni Lance ang 12 ng kanyang mga kapatid, unawain natin ang sama ng loob na ito, bukod pa, ang Darlington City ay nanunood sa kanya ng hindi mabilang. Pares ng mga mata sa sandaling ito, kung patay na si Wesley at pinapatay pa rin ni Lance ang 3 tao na walang lakas na lumaban, hindi maiiwasang hindi ito makapagpasalamat sa ilang tao. Kaya, sinabi ni Lance sa kanilang 3 na yumuko at kalimutan ang tungkol dito, matatapos na ang away na ito. Ngunit kung ayaw nila, huwag mong sisihin si Lance sa pagiging walang awa. Nagkatinginan ang 3 kapatid ni Wesley, pagkatapos ay lumuhod, yumuko ng 3 beses sa langit at lupa, at humingi ng paumanhin. Nakita ni Lance na 3 beses na silang nakatapos ng pagyuko at sinabing, mula ngayon, walang sino man ang pinapayagang tumuntong sa North Empire para sa isa pang kalahating hakbang, lumabas ka. Oo. Binuhat nilang 3 ang bangkay ni Wesley at lumipad palabas ng Darlington City na may abo sa paningin ng maraming tao, at bumantong hininga ang karamihan, hindi sila itinulak ni Lance sa pagkalipol sa huli, at nakakuha din ng papuri ng maraming tao. Na nagsasabing si Lance ay may estilo ng isang hari. Lilipad na sana si Lance sa palasyo nang bigla niyang nakita ang isang kakilala sa karamihan. Ang din ng Star Ocean Academy. Sa sandaling ito, ang din ng Star Ocean Academy ay tumingin kay Lance nang may paghamak, naniniwala siya na si Lance ay lumaki ng napakabilis dahil kinuha niya ang 4 na kahangahangang kayamanan ng mundo, 10,000-year ginseng, ice crystal snow lotus, emperor bog, at vermilion birdgrass. Sabi ni Lance, Dean, long time no see? Hindi ko inaasahan na dadating ka sa duel ko, bakit ganyan ang mga mata mo sa akin? Para akong nanloko sa isang tunggalian kay Wesley. Bumantong hininga ang presidente ng Star Ocean Academy, Senior Damon, hindi alam ng iba, pero alam ko. Ano ang alam mo? Hahaha, halika na. Tumawa ang din ng Star Ocean Academy, kinuha ang 4 na pinakamalakas na elixir sa mundo at nagkukunwaring walang alam, anong kahihiyang gawin. Dean, sabihin mo sa akin, ano ang alam mo? Tumingin si Lance sa din ng Star Ocean Academy na may kaina-hinalang mga mata, iniisip kung may alam ba itong din na ito tungkol sa mga alaalang nawala ni Lance sa loob ng 2 taon na iyon. Sinabi ng din ng Shanghai Academy, maaaring nabawi mo na ang iyong IQ, ngunit nakalimutan mo na ito. Dahil sa iyong talento, ito rin ay dahil, kinuha mo ang 4 sa 5 pinakakahanga-hangang kayamanan sa mundo. Ano? 5 kamangha-manghang kayamanan, ano ang sinabi mo? Nagsalubong ang mga kilay ni Lance. Hindi mo talaga alam. I don't know. Spell it out for me. Anong treasure ang nakin ko? Lance, mga 1 taon at kalahati na ang nakalipas, dinala ka ni Talia sa Star Ocean Academy. Sa oras na iyon, para kang isang maliit na bata na pumapalibot sa katalinuhan ni Talia. Hindi pala namatay sa Forest of 10,000 Beasts, narinig ko na natagpuan ka ni Talia, upang pagalingin ka at hayaang mabawi ang iyong utak, sunod-sunod siyang pumunta sa Moonless Empire at sa Heaven's End Gate, at matagumpay na ninakaw ang 10,000-year ginseng at ang Ice Crystal Snow Lotus. Pagkatapos noon, dinala ka ni Talia sa Star Ocean Academy, na orihinal na nagpaplanong pumunta sa Water Ape Empire para nakawin ang Swift Sacred Brain, sa kasamaang palad, ang kayamanan na sinusubukan kong buksan ay kilala ni Talia, siya ay sumipsip ng kapangyarihan at buksan ang kayamanan, at ang nasa yaman ay isa sa 5 kamangha-manghang kayamanan, ang Vermilion Birdgrass.
Kasama ang insekto ng emperador na nakuha mo na ang apat sa mga kakaibang kayamanan noong panahong iyon. Dinala ka ni Thalia sa Water Ape Empire at pagkatapos, hindi ka na muling nagkita hanggang 1 taon na ang nakalipas, nang marinig ko ang balita na kayo ni Wesley ay magduduel sa loob ng 3 taon, at pagkatapos ay mas maaga sa schedule. Kaya, nandito din ako ngayon. By the way, nasaan si Thalia? Hindi ba kayo magkasamang pumunta sa Water Monkey Empire? Bakit hindi mo siya nakikita? Sa sandaling ito, naramdaman ni Lance na sisubog na ang kanyang utak. Tila napakaraming naalala ni Lance, mula pagkatapos ng pag-aalsa ng mga espiritu sa Forest of 10,000 Beasts, hanggang noong naging IQ siya bilang isang sanggol, pumasok sa isang kulungan ng tupa sa isang maliit na bayan upang magnakaw ng gatas ng kambing at pagkatapos ay tumakbo sa Thalia, tinawag ni Lance ang kanyang kapatid at tila sinipsip ang gatas ni Thalia, lahat ay nasa isip ni Lance. Tinakpin ni Lance ang kanyang ulo at tumingkayad sa sahig sa sakit. Lahat ng nangyari kay Thalia sa 2 taon na iyon ay pumasok sa isip, at hindi makapaniwala si Lance na nangyari siya kay Thalia. Inalagaan siya ni Thalia sa lahat ng posibleng paraan, at napakakulit niya, masuwean, umiiyak at may init ng ulo. Upang pagalingin siya, tumakbo si Thalia sa buong mundo, pumunta muna sa Moon Never Falling Empire, nakakakilig na ninakaw ang 10,000-year ginseng, at pagkatapos ay pumunta sa Heaven's End Gate, na hindi nakikita ang liwanag ng araw sa Underground River. Sa loob ng higit sa 10 araw, para lamang sa Ice Crystal Snow Lotus. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang ginseng, at pagkatapos ay makikita mong naalis na ang ginseng. Nang maglaon, nagpunta siya sa Star Ocean Academy at pinalad na makuha ang Vermilion Birdgrass. Gayunpaman, nang pumunta sa Water Ape Empire, ang Supreme Emperor of the Moon Never Falling Empire at ang Heavens and Gate Master ay naghihintay para sa mga kuneho. Sa sandali ng krisis, si Thalia ay sumugod sa seabed kasama si Lance, Thaliatrix. Lance sa paglalaro ng isang laro upang makagambala sa kaaway, at si Lance ay kailangang manalo upang makasama siya magpakailanman. Sa ngayon, malalim na naalala ni Lance na para makasama ang kanyang kapatid, habang buhay, nanatili siyang hindi gumagalaw sa ilalim ng dagat, kahit na hindi siya makahinga. Ungol ni Lance, naiintindihan ng lahat, sobrang sakit ang naramdaman ni Lance, hindi nakakapagtaka nang magising siya pagkatapos ng kalahating taon na walang malay sa isla, palagi niyang nararamdaman sa loob niya na may isang mahalagang tao na nakalimutan niya, ngunit maaari hindi na maalala. Ito pala ay si Thalia. Pakiramdam ni Lance ay parang bumagsak ngayon, dahil, halos 1 taon at kalahati na ang nakalipas mula noong siya ay humiwalay kay Thalia, at si Thalia ay hindi pa naghahanap sa kanya ng ganoon katagal, kaya tiyak na siya ay nasa mortal na panganib. Ate! Napaluha si Lance, tila naaalala ng kanyang isipan ang sinabi niya, ang munting ministrong iyon ay palaging kasama ng kanyang kapatid na babae. 10:14 Sa sandaling iyon, lumipad ang master ng isla at ang iba pa. Lance, ano ang nangyayari sa iyo? Ayos lang, pumasok muna tayo sa palasyo. Tumalon si Lance at lumipad papunta sa palasyo, sa buong view ng publiko, ang biglaang disposisyon ni Lance ay tiyak na magdudulot ng isang manunood. Si Lance ay nakatayo sa pasukan ng palasyo, at ang Island Lord at ang iba pa ay agad na lumipad. Lance, anong nangyari sa iyo? Bakit ka umiiyak sa kalye? Napakawalang imahe. Ako, Island Master, kailangang magsimula ang bagay na ito bago pa kita makilala. Sinabi ni Lance sa lugar tungkol sa 2 taon pagkatapos ng kanyang 10,000 Beast Forest. Noon lang nalaman ni Elsa at ng iba pa na si Lance ay kasama ni Thalia sa loob ng 2 taon na iyon, at natatakot ako na nagkaroon sila ng malalim na relasyon sa 2 taon na iyon, gaya ng masasabi ng isa sa panunood ng Tang. Umiiyak si Lance sa kalye. Kaya, si Elsa at ang iba pa ay naiinggit sa loob, na sana ang taong nakaranas ng labis kay Lance ay sila.
Sa kasamaang palad, imposible para sa kanila na nakawin ang nangungunang 5 kahangahangang kayamanan sa mundo. Ang bagay na ito ay isang maalamat na kwento kahit ngayon, pagkatapos ng lahat, ang Supreme Emperor of the Moon Never Falling Empire at ang Master of the Heavens and Gate ay parehong kabilang sa nangungunang 10 pinakamalakas sa mundo, at nagawa ni Thalia na nakawin ang kamangha-manghang mga kayamanan. Mula sa kanila, ito ay kailangang sabihin na si Thalia ay napakahusay. Gayunpaman, sa sandaling ito, walang puso si Lance na isipin ang tungkol sa kanyang pagiging napakalakas. Talagang hahanapin ko siya, patay man siya o buhay. Sabi ni Sarah, ngunit halos 1 taon at kalahati na ang nakalipas mula noong huli kayong magkasama, saan mo siya hahanapin? Kung nabubuhay pa siya, narinig niya ang tungkol sa inyong tunggalian ni Wesley at pupunta siya sa Find You long ago. And she didn't come? That means malamang napatay na siya. Tutal ang humahabol sa kanya ay 2 top 10 ranked peak powerhouses. Kahit ikaw ngayon, natatakot ako sa'yo. Hindi magkakaroon ng kumpiyansa na harapin ang 2 powerhouse na ito. Sinabi rin ng Island Lord, ang Supreme Emperor of the Moon Never Falling, at ang Heavens and Gate Master, ay parehong mula sa parehong panahon tulad ko. Kung silang dalawa ay magsanib puwersa, kahit ako ay tiyak na hindi magiging kapareha. Kaya natatakot ako na si Thalia ay matagal ng patay. Lance, kailangan mong magluksa. Hindi siya mamamatay. Sigaw ni Lance. Hindi matanggap ni Lance ang kinalabasan na ito. Lagi niyang tatandaan na siya ay nasa ilalim ng dagat, kahit na kailangan niyang malagutan ng hininga para manalo sa laro, iyon ay para laging kasama ang ate niya. Tinapik ng Island Master ang balikat ni Lance at hindi na nagsalita pa. Sinabi ni Lance, hahanapin ko ang Supreme Emperor ng Moonless Empire, at ang Heavens and Gate Master, tatanungin ko sila ng harapan kung napatay nila si Thalia. Nagulat ang lahat. Lance, baliw ka, kumain ka na ng 10,000-year ginseng at ice crystal snow lotus ng isang tao, at ngayon ay naglakas loob ka pa ring pumunta sa kanilang pintuan at tanungin sila, natatakot akong tadteren ka nila. Hanggang kamatayan. Pinayuhan din ng Island Lord, Lance, natatakot ako na medyo mapusok ka na pumunta sa kanila at tanungin sila ngayon, hindi ka sapat para harapin ang 2 ito, o kahit na sabihin na hindi ka magkatugma. Sa lahat. Matatag na sinabi ni Lance, wala akong pakialam, gusto ko lang mahanap si Thalia, kahit mamatay ako, gusto ko pa rin siyang mahanap. Si Elsa, Sally, Bella, at Leslie ay medyo nawala sa loob nang makita nila ang determinadong tingin ni Lance, at mula sa determinadong tingin ni Lance, masasabi nilang ang posisyon ni Thalia sa puso ni Lance ay maaaring nalampasan nila ang kanila. Gayunpaman, kumbinsido din sila na kung may mangyari sa kanila, tiyak na sasagipin sila ni Lance anuman ang anuman. Hindi rin nila ginawa. Mayroong anumang mga reklamo, pagkatapos ng lahat, sa mga tuntunin ng door-to-door, si Thalia lamang ang talagang karapat-dapat. Napagpasyahan na ni Lance na maglakbay sa Moonless Empire at sa Heavens and Gate para magtanong tungkol sa impormasyon ni Thalia. Gayunpaman, ang usapin sa ngayon sa North Empire ay dapat ding harapin, bagamat ang usapin ni Thalia ay napakahalaga, ito ay 1 taon at kalahati, hindi 1 araw o 2 ang huli. Ang mga tagalabas sa Darlington City ay unti-unting umaalis, at ang pagpatay ni Lance kay Wesley ay muling nagpasigla sa mundo, at ang pangalan ni Lance ay kumalat sa pandinig ng bawat Unity Realm powerhouse sa buong mundo. Bakit ito lang ang Unity Realm, at hindi ang Innate Realm at ang Hautian Realm sa ibaba? Ito ay dahil, ang Innate below ay masyadong mahina, lahat ay wala sa parehong antas, at hindi nila binigyang pansin ang parehong mga bagay, at maaaring walang paraan upang bigyang pansin ang mga powerhouse ng Unity Realm. Lance, ngayong walang hari sa North Empire, magiging hari ka na ba? Tanong ni Benny at ng iba pa. Tinawag ni Lance ang lahat para sa isang pulong. Guys, ngayong napatay ko na si Wesley, sabihin mo sa akin kung ano ang susunod kong gagawin. Itong North Empire ay hindi maaaring walang hari, nagsisilbi ba ako ngayon bilang hari ng North Empire, o? Si Xavier ay abala sa pagsasabing, kalokohan, syempre nagiging emperador na ito, kahit na isa kang peak powerhouse,
kailangan mo pa rin ng bahay ang North Empire ang tahanan mo, dahil may kakayahan ka, dapat mong kontrolin ng lugar na ito. Sinabi ni Lance, paano ang mga opinyon ng iba? Ngumiti si Benny, wala akong dapat sabihin, syempre sana ikaw ang maging hari, para masundan kita para kumain at uminom. Sinabi ni Ben, haha, ako rin. Elsa daw, wala akong pakialam. Tinanong ni Bella, Lance, kung magiging hari ka, gusto mo rin ba ng harem ng 3,000 magagandang babae? Sinabi ni Sally, kung ito ay magiging tulad ng kung paano ito nilalaro sa drama sa TV, kung saan ang mga kababaihan sa harem ay nag-aaway sa mga paborito at nakikipag-away hanggang sa kamatayan, kung gayon hindi ako sumasang-ayon dito. Sinabi ni Sarah, kapatid na Lance, sa palagay ko, hayaan ang kalikasan na kunin ang landas nito, ang sitwasyon ay nagtulak sa iyo sa gilid ng trono, kahit na hindi ka naging emperador, ang pinakamalakas na tao mula sa buong mundo, sa loob-loob nilang lahat. Isipin mo na ikaw ang pinakamalakas na tao sa North Empire, ang emperador. Kahit sino pa ang gawin mong emperador, mapapailalim siya sa iyo, maliban kung matatalo ka balang araw sa hinaharap. Ngumiti ang Panginoon ng isla, oo tama, ikaw na ang pinakamalakas sa imperyo ng North, hindi ka hari, hari ka rin sa mata ng mga tagalabas, kaya hayaan ang kalikasan na kunin ang landas nito. Tumango si Lance, kung ganoon, ako ang magiging emperador ng North Empire. Yay! Agad na tuwang-tuwa si Xavier at ang iba pa, si Lance na ang magiging emperador mula ngayon, ang may-ari ng buong North Empire. Sa oras na ito, sinabi ni Lance, huwag ka ring maging masaya, walang sinuman ang maaaring nasa mataas na posisyon sa lahat ng oras, habang mas mataas ang iyong pag-akyat, mas masakit ang pagbagsak. Pagkatapos ay hahanapin din niya ako, at sa oras na iyon, mapupunta ako sa sumisikat na bituin na iyon, tulad ng hindi mabilang na mga emperador ng North Empire noong nakaraan. You all understand. Gayunpaman, alang-alang sa inyong lahat, sisiguraduhin kong sisikapin kong hindi madaig ng sinumang sumisikat na bituin. Ngumuso si Ben, Lance, napakagaling mo. Hindi ako naniniwalang malalampasan ka, makatitiyak ang lahat, hindi malalampasan si Lance, anumang sumisikat na bituin, pumunta ka lang at paksain siya at tingnan kung sino. May pagkakataon pang malampasan. 10:15. Sinulyapan ni Lance si Ben at sinabing, kung gayon, ano ang pinagkaiba ko sa nakaraang Lord Yan? Sa katunayan, kung sinakal ako ni Lord Yan noong una, wala sana ako rito ngayon, ngunit ang mundo ay hindi mahuhulaan. At ang sa wakas ay naluklok sa trono ni Lord Yan ay si Wesley. Bumantong hininga ang pinuno ng nayon ng Heavenly Village, ang bawat pagbabago ng trono ng bawat imperyo ay ang katapusan ng isang alamat at ang simula ng isa pa, ang mundo, ito ay kung paano ito patuloy na lumilipas. Tumango ang Island Lord at ang iba pa. Ang Island Lord ay ang Emperor ng Marshall Island, at kung may aabutan siya sa hinaharap at sakupin ang kanyang isla, mawawala rin sa kanya ang Island Lord status na iyon. Gayunpaman, ang taong nakakuha ng kanyang Island Lord ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao, at dapat ay isang maalamat na talento na may isang mahusay na talento, kaya't ang Jean the Wist ay buod nito ng tama, ang pagbabago ng trono ay pagtatapos lamang ng isang alamat. At simula ng isa pa. Si Wesley ay isang alamat, at gayon din si Lance. Sa sandaling ito, ang ulat ng isang gwardya ay nagmula sa pintuan, Senior Damon, may naghahanap sa iyo sa labas ng palasyo. Sino? Tanong ni Lance. Bagamat hindi pa opisyal na inihayag ni Lance ang kanyang pag-akyat sa trono, ang mga gwardya sa itaas at ibaba ng palasyo, pati na rin ang iba't ibang puwersa ng pamilya sa buong North Empire, ay lubos na naiintindihan ng lahat upang gamutin si Lance bilang emperador, at kahit hindi si Lance, at hayaan si Lord Yan, nakita pa rin ng lahat si Lance bilang emperador. Kapatid mo daw siya, ano ang pangalan niya, Tianyo? Ah, Kuya Tianyo? Iyan mo siyang ipapasok. Oo. Hindi nagtagal, pumasok si Tianyo sa palasyo kasama ang kanyang kapatid na si Teresa. Kuya Tianyo. Lance. Kuya Tianyo.
Si Lance at ang iba ay nagmamadaling bumati sa isa't isa, lahat ay nagyayakapan, napakasaya. Ang Woolen Island Lord ay tumingin kay Lance at sa kanyang mga kasama at bahagyang ngumiti, na may pag-aalala sa kanyang mukha. Ang Island Lord ay tumingin kay Lance at sa iba pa, na parang naalala niya ang kanyang mga kabataan, ngunit sa kasamaang palad, ngayon ang magkapatid na iyon at mga kapatid na babae pati na rin ang kanyang mga kaibigan ay namatay na, at kakaunti na lamang ang natitira sa kanyang kapanahunan. Hindi napigilan ng Island Lord na mapabuntong hininga na ang mundo ay bata pa. Sa hapon, inihayag ni Lance ang kanyang paghalili sa trono ng North Empire, at ang North Empire, na ipinagdiwang ng bansa. Siyempre, ang malalaking pamilya lang ang nagdiriwang, ngunit ang mga karaniwang tao sa ibaba ay walang alam tungkol dito. Halimbawa, hindi alam ng mga manggagawang white-collar na bumibiyahe at pauwi sa trabaho araw-araw, ang mga kabataang lalaki na nagtatrabaho sa mga pabrika, at iba pang mga karaniwang tao ay hindi alam na pinalitan ng Darlington City ang emperador nito, at marami sa kanila ang hindi alam na isang emperador umiral sa mundong ito. Ang tanging alam lang nila ay kailangan nilang magtrabaho para kumita ng pera, magbayad ng sangla, magpakasal, magkaanak, manood ng sine, o magbasa ng balita tungkol sa panloloko sa kanila ng asawa ng kanilang sanggol. Kahit paano ang mabangis na sina Lance at Wesley ay pinatay sa Darlington City, wala itong kinalaman sa kanila. Nang gabing iyon, nagdiwang si Lance at ang iba pa sa palasyo. Kinabukasan, nagdaos si Lance ng isang formal na seremonya ng enthronement. Mabuhay ang aking emperador! Sa bulwagan ng palasyo, dumating ang mga makapangyarihang puwersa mula sa iba't ibang pamilya upang magbigay galang. Ang mga courtier na ito ay dating pawang, hindi kailangang palitan ni Lance ang sinuman sa kanyang sariling mga tao, dahil ang posisyon ng emperador, upang maging prangka, ay isang kawartel ng bakal. Ang imperial na dinastiyang ito ay nanatiling hindi nagbabago sa loob ng libu-libong taon, habang ang trono, ngunit isa para sa isa, na maaaring maging emperador ay hindi tumitingin sa mas mababang puwersa, ngunit ang lakas ng sarili nito, alam ng Diyos kung gaano katagal. Si Lance ay maaaring kung kailan, at marahil sa loob ng ilang taon ay may aabutan si Lance at ibababa siya. Ang seremonya ng enthronement ni Lance ay mabilis na natapos, hindi gaanong nagbago sa dati ni Wesley, lahat ng pamilya at lakas ng North Empire, lahat ay nagpahayag ng kanilang katapatan sa unang pagkakataon, hindi na kailangang seryosohin ito ni Lance, basta narito pa rin ang kanyang lakas, walang maglalakas loob na labanan ang kanyang pamumuno. Sa ikatlong araw, oras na para umalis si Lance. Ang unang lugar na pupuntahan ay ang Moonless Empire. Gusto kong tanungin ang Supreme Emperor ng Moonless Empire kung napatay niya si Talia. Paano kung meron siya? Sinabi ni Lance, kung gayon, tiyak na maghihiganti ako para kay Talia, anuman ang anuman. Nagtanong ang Marshall Island Lord, Lance, sasamahan kita. Kung pupunta rin ako, masisiguro kung hindi ka papatayin. Umiling si Lance, salamat, Island Master, hindi na kailangan, trabaho ko ang mag-isa. Kuya Lance, mabait ang Island Lord, bakit tatanggi? Anyway, nagpapalipad kami ng barko, hindi namin hahayaang tumakbo ng sobra-sobra ang Island Lord, kaya kung talagang nasa panganib ka, maaari kang magkaroon ng garantiya. Bahagyang ngumiti ang Island Lord. Dahil iyon ang nangyari, hindi tumanggi si Lance. Mabuti na lang kung talagang nasa panganib si Lance, kasama ang Island Master, ang pangatlong pinakamalakas na tao sa mundo, mapangalagaan din niya ang kanyang buhay. Salamat, malaking tulong iyon sa Island Master. Walang masama, ilang taon na akong hindi umaalis sa Marshall Island, kaya oras na para maglakad-lakad ako. Tumingin si Lance sa Island Master ng may pasasalamat, ginagawa niya ito para sa kaligtasan ni Lance. Hindi talaga gustong maglakad-lakad, sa kanyang edad, anong lugar sa mundo ang hindi niya napuntahan. Mabuti, kung gayon hindi pa huli ang lahat, sumakay na tayo sa lumilipad na barko. Sarah, nananatili kang namamahala sa paglipad ng barko. Okay. Ang grupo ni Lance,
kasama ang ilang mga disipulo ng Marshall Island Lord, lahat sila ay sumakay sa lumilipad na barko, ang kanilang destinasyon, at dumiretso sa Moonless Empire. Mabilis ang takbo ng lumilipad na barko, at sa loob ng isang araw, nakarating sila sa kabisera ng Moonless Empire. Dumating si North Empire Emperor Lance at ang Marshall Island Lord para bumisita. Maghintay ng ilang sandali. Naghintay sandali si Lance, at ang Emperor ng Moonless Empire at ang Supreme Emperor, pareho silang abala sa paglabas. Narinig din nila ang tungkol sa bagay ni Lance. Para naman kay Sarah at sa iba pa, naghihintay pa rin sila sa mid-air airship, palaging binabantayan ang mga galaw ni Lance sa ibaba. Nang makita ng Supreme Emperor ng Moonless Empire ang Marshall Lord, ngumiti siya at sinabing, "Marshall Lord, long time no see. Ang pagdadala ng Junior sa Moonless Fall Empire ko ngayon, hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo dito." Ang Supreme Emperor ng Moonless Empire at ang Marshall Forest Island Lord, na mula sa parehong panahon, ay parehong matanda na, at noong bata pa sila, natural silang magkakilala, kaya lang, hindi naman talaga magkaroon ng pagkakaibigan. Tumawa ang Marshall Island Lord, Moon Marshall King, namutla ka pagkatapos ng maraming taon, ngunit ang tono mo ay nananatiling hindi nagbabago. Marshall Forest Island Lord, ikaw at ako ay walang pagkakaibigan, biglang bumisita, mas mabuting ipaliwanag mo muna ang iyong intensyon, kung talagang dumating ka para makahabol sa mga lumang panahon, ako, si Yumo, ay tiyak na magkakaroon ng kaunti. Uminom kasama ka. Napangiti ang Island Lord, Moon Marshall King, sobra kang nag-aalala. Ikaw at ako ay kalahating katawan na pumapasok sa kabaong, matagal na tayong natalo sa paglaban para sa katanyagan at kayamanan, ngayon ay sinasamahan ko lang si Tang Xiaoyu na dumating. Ang Supreme Emperor ng Moonless Empire ay tumingin kay Lance at bahagyang ngumiti, gayunpaman, ang kanyang ngiti ay palaging puno ng kadiliman. 10:16 Lance, ang sikat na Lance ay ikaw? Tunay na isang magiting na binata, pagkatapos kitang makita, ito ang nagpatunay sa akin na ang mundong ito, sa madaling panahon, ay sa iyo para sa mga kabataan. Lance, ano ang magdadala sa iyo sa aking Moonless Empire? Hindi nagpatuloy si Lance at direktang nagtanong, "Senior, naparito ako para tanungin ka tungkol sa isang tao." Tao? Oo. Mga 1 taon at kalahati na ang nakalipas, sa tubig ng Water Ape Empire, ikaw at ang Heavens and Gate Master ay naghanap ng isang babae, anong nangyari sa babaeng iyon? Tanong ni Lance. Isang pagdagsa ng galit ang lumabas sa Moon Never Falling Supreme Emperor, na para bang kinasusuklaman niya ang ninakaw na 10,000-year ginseng kapag naalala niya ito. Lance, ano ang relasyon mo sa babaeng iyon? Bakit pakiramdam ko parang pamilyar ang figure mo? Hindi kaya ikaw ang lalaking sumunod sa magnanakaw noong araw na iyon? Pero iba ang momentum mo. Sinabi ni Lance, "Oo, ako ito. Noong araw na tinugis mo ang aking kapatid na babae at pinatay siya, na naging sanhi ng paghihiwalay ko sa kanya, pumunta ako dito ngayon para tanungin ka kung kumusta na siya." Biglang nagalit ang Moon Never Falling Supreme Emperor, "Ikaw talaga, kasabwat mo, magnanakaw ka, ibalik mo sa akin ang 10,000-year ginseng ko." Ang buong palasyo ay napuno ng nakamamatay na aura. Ang nakamamatay na aura na ito ay napakalakas kaya ang Marshall Island Lord ay medyo maingat, at sa paglipas ng mga taon, ang Moon Marshall King na ito ay bumuti ng husto. Lance, mag-ingat. Babala ng Marshall Island Lord. Boom! Ang Moon Never Falling Supreme Emperor ay sumabog kay Lance gamit ang isang kamao, ang malakas na aura ng nakamamatay na aura ay lumaganap at binaligtad ang mga guho ng buong palasyo, ang Moon Never Falling Supreme Emperor ay talagang sobrang galit, kaya't siya ay agad na nagalit. Sa estado ng pagkawala ng kanyang isip, naramdaman ni Lance ang kanyang sarili na napabuntong hininga, tila hindi makatiis, napakalakas,
napagtanto ni Lance na ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan niya at ng Supreme Emperor na ito ay napakalaki. Ang Supreme Emperor na ito ay mula sa parehong panahon at antas ng ang Island Lord. Si Lance ay hindi pa rin kayang makipaglaban sa ikatlong antas ng Unity Realm Great Perfection. Gayunpaman, agad din itong sinalubong ni Lance ng isang suntok. Boom! Ang suntok ni Lance na mahigit 100,000 libra ng lakas at ang nakapatay na palad ng kalaban ay sumabog, na para bang dalawang bato ang nagbanggaan, at pagkatapos ng putok, ang malaking puwersa ng banggaan ay tumaob sa buong palasyo. Naramdaman ni Lance ang pagdaloy ng dugo pabalik sa kanyang katawan, at ang kanyang hininga ay naninikip sa kanyang dibdib, lubhang hindi komportable. Sa oras na ito, ipinatong ng Island Lord ang isang kamay sa balikat ni Lance, isang kapangyarihan ang inilipat sa kanyang katawan, habang ang boses ng Island Lord ay narinig sa kanyang mga tainga, "Lance, hindi ka pa kalaban, umatras ka muna." Sa pagsasabi niyan, naramdaman ni Lance na itinapon ng malakas ang kanyang katawan at itinapon sa kalangitan. Nang tumingin si Lance sa ibaba, sa mga guho ng palasyo kanina lang, ang Marshall Island Lord at ang Supreme Emperor ng Moonless Empire, ang dalawang matandang henerasyon na peak powerhouses, ay naglalaban ng matindi. Nanginginig ang puso ni Lance habang pinagmamasdan silang dalawa na nag-aaway, napakalakas ng mga galaw. Nagulat ang puso ni Lance, napakalakas, naisip ko na kahit na hindi ako manalo sa laban sa Moonless Supreme Emperor, hindi ako matatalo ng husto, ngunit bilang resulta, hindi ako kalaban, buti na lang gumawa lang ng move ang Island Lord, kung hindi, grabe na sugatan ako. Naramdaman ni Lance na siya, dati, ay maaaring masyadong mapagmataas. Iniisip na kaya niyang labanan ang mga luma at walang kamatayang powerhouse na ito, at gusto pa rin niyang pumunta sa Moonless Supreme Emperor ng mag-isa. Sa kabutihang palad. Hayaang samahan ka ng Marshall Island Master, kung hindi, hindi mo alam kung ano ang kahihinatnan. Sa oras na ito, lumipad si Sarah sa tabi ni Lance, abala sa pagsasabing, "Brother Lance, sumampa ka sa lumilipad na barko," ipaubaya ang sumusunod sa Island Master, naniniwala akong kakayanin niya ito. Lance ay tanging tango lamang, ang kanyang puso ay medyo hindi nasisiyahan na siya ay hindi gaanong nakikipaglaban sa harap ng Moon Never Falling Supreme Emperor. Kuya Lance, ngayon alam mo na kung gaano kalakas ang mga matatanda at makapangyarihang mga tao na ito. Hindi ko ito itatago sa iyo, bago sinabi sa akin ng pribado ng Island Master na pagkatapos mong lumabas sa Memory Stone, ang iyong puso ay medyo lumaki, ay medyo mayabang, katulad ng kaisipan ni Wesley noong una, na iniisip na siya ay malakas at maaaring humamon sa itaas. Ngunit sa lumalabas, sa antas na ito, walang sino man ang mahina, at sinabi ng Master ng isla na kailangang magbago ang iyong kaisipan, kung hindi, mahirap umunlad. Malungkot na sinabi ni Lance, aminin ko na medyo naging conceited ako kanina, bakit mo ito biglang sinasabi sa akin? Kuya Lance, dahil nakita kong napakaputla ng mukha mo, isang round pa lang ang laban mo sa Moonless Supreme Emperor. Ako ang minamaliit sa kanya? Sige, bumalik ka sa lumilipad na barko. Ang Panginoon ng isla ay nakikipaglaban pa rin ng kawawa sa Moon Never Falling Supreme Emperor sa ibaba, hindi ako maaaring magtago sa lumilipad na barko, tsaka, ako may kakayahan pa akong ipagtanggol ang sarili ko sa puntong ito. Sige. Lumipad pabalik sa langit si Sarah sa lumilipad na barko. Boom! Sa ibaba, ang isa pang palasyo ay agad na nasira, dalawang mabilis na figure na dumadaloy sa palasyo, ang karaniwang tao ay hindi nakikita ang kanilang mga galaw, tanging ang dalawang anino ay magkakaugnay, mabangis. Tanging ang Marshall Island Lord, ang kanyang mga kamay ay patuloy na pumapalakpak, ang bawat palad ay tila magaan at malambot, ngunit ito ay nagtataglay ng kapangyarihan upang matabyonan ang dagat, habang ang Supreme Emperor of the Moon Never Falling Empire, ay gumamit lamang ng kanyang mga kamay, ang dalawa sa naghawak sila sa isa't isa, tila walang kapantay na simple, ngunit talagang mabilis sa sukdulan, ang bawat palad ng magkabilang panig ay puno ng layuning pagpatay, at ang kaunting kapabayaan ay maaaring mawala sa isa.
Sa antas na ito, hindi na kailangan ng mga armas, ang damo at mga puno ay pawang mga espada. Tiningnan ni Lance ang espadang dala niya, at huminga ng malalim. Ako nga, may binabantayan pa akong espada, kailangan ko pang gumamit ng espada para ipakita ang kakayahan ko sa espada, at sila, na nalampasan na ang antas na ito, maaaring gayahin ang mga kasanayan sa espada gamit ang kanilang mga kamay. Nag-isip si Lance, umiikot at itinapon ang espada sa kanyang kamay. Ang Marshall Island Lord at ang Supreme Emperor ng Moonless Empire ay nag-away ng malungkot sa mahabang panahon, halos kalahating oras na ngayon. Sa wakas, ang Supreme Emperor ng Moonless Empire ay natalo, at biglang, siya ay tila 10 taong gulang na, napakatanda na, at ang kanilang mga katawan ay nagtiis ng labis upang lumaban muli ng napakabangis. Phew! Ang Marshall Island Lord ay nag-ulo rin, ang kanyang orihinal na puting buhok, na umaagos, ay gusot na ngayon, at ang kanyang mukha ay pagod at sunog na luma. Nakonsensya si Lance sa loob nang makita niya ang Island Lord sa ganitong estado. Ha. Ang Moonless Supreme Emperor ay tumawa ng malungkot sa lahat, at biglang, poof, ang Moonless Supreme Emperor ay bumulwak ng isang subo ng dugo. Ama! Ang Moon Never Falling Emperor ay lumipad sa gulat at tinulungan ang Supreme Emperor. Ang Moon Never Falling Emperor ay tumingin sa Woolen Island Lord at sinabing, Tao Lin, bilangin ka, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, hindi pa rin kita matatalo. Sinabi ng Marshall Island Lord, hindi, Emperor Moonless Marshall King, isa ka sa pinakamalakas kong kalaban, at kahit na matapos ang lahat ng mga taon na ito, ikaw pa rin. 10:17. Huwag kang magsalita ng sarcasm, talo ako, anong gusto mong gawin sa akin? Hahaha, hari ng Yuwu? Ngayon ay sinasamahan ko lang si Lance na pumunta at maabutin ka nga pala, ikaw at ako ay nasa bingit na ng malaking araw, kung hindi tayo magkikita ngayon, natatakot ako na hindi na tayo magkikita muli sa buhay na ito. Who cares to see you? Good terms ba ako sayo? Hindi pa nabubuo ang pagkakaibigan, pero kakaunti na lang ang natitira sa mundong ito, sa panahon natin ngayon, wala na. Itinaas ng Island Lord ang kanyang ulo at sinabi, Lance, maaari ka nang bumaba. Lumipad si Lance sa tabi ng Island Lord, ngayon lang nakita ni Lance ang lakas ng Island Lord, napabuntong hininga si Lance sa kanyang sarili, dati sa Marshall Island, gustong makipaglaban ni Lance sa Island Lord, pero ngayon naisip niya ito ay medyo wala sa kanyang liga, kahit na iisa lang ang kaharian sa pagitan niya at ng Island Lord, ngunit ang lakas ay napakalayo, marahil iyon ay mas mataas ang paglilinang, mas mahirap na malaman. Salamat, Island Master. Lance, hindi mo na ako kailangang pasalamatan, bihira na akong makipag-spar ulit sa isang matandang kaibigan, marahil, ito na ang huling pagkakataon sa buhay natin. Kung mayroon kang gustong itanong sa kanya ngayon, huwag mag-atubiling gawin ito. Tumango si Lance at nagtanong, Senior Moon, pwede bang magtanong, pinatay mo ba at ng Heavens and Gate Master ang kapatid ko noong araw na iyon? Sa isang pagsinghot, ang buwan ay hindi nalalayo sa emperador at sinabing, hindi. Tuwang-tuwa at abala si Lance, kung gayon nasaan siya. Ewan ko ba, napakalakas ng babaeng yan. Half-day namin siyang hinabol ni Master Tian Jie sa ilalim ng dagat, pero hindi na kami nakahabol. Nagset pa siya ng kaina-hinalang plano, kaya Master. Kinailangan naming maghiwalay ni Tian Jie. Pagsubaybay. Pagkaraan ng isang araw, tuluyan na akong nawalan ng landas, at wala akong pagpipilian kundi bumalik sa Moonless Empire. Pinatay ba ng Extinct Gate Master ng araw na iyon ang kapatid ko? Paano ko malalaman, hindi siya pumunta sa akin pagkatapos, hindi mo siya hahanapin kung gusto mong malaman. Salamat, Senior. Tinawag siya ni Lance na senior mula sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi lamang dahil siya ay isang malakas na tao sa parehong antas ng Island Lord, ngunit dahil din, siya ay isang maalamat na henyo ng mas lumang henerasyon. Lahat ay matanda na, at kapag si Lance ay ganito nakatanda, umaasa siyang ang mga kabataan ay magbibigay ng kaunting paggalang.
Tumawa ang Island Lord, Moon Marshal King, pasensya na sa sobrang abala ko sa iyo ngayon, pero sulit na makapag-sparring ka bago dumating ang malaking araw, natatakot ako sa susunod na pagkikita natin ay nasa ilalim ng lupa. Hahaha. Gam-ulong. Paalam. Si Lance at ang Island Lord ay lumipad sa kalangitan at pumasok sa isang lumilipad na barko sa kalangitan. Sa sandaling makapasok sila sa lumilipad na barko, ang Island Lord ay nakaramdam ng mas matanda at patuloy na umubo ng ilang beses bago tuluyang dahan-daang naging matatag. Island Master, kumusta ka na? Master, okay ka lang ba? Kinabahan ang lahat sa paligid ng Island Master. Matapos humina ang Isla Master, ngumiti siya ng mapait, matanda, talagang matanda na, hindi ko na kayang magbitiw sa aking sarili sa katandaan, hindi ko na kaya ang ganitong tunggalian sa Moon Marshal King ngayon, kaya ng katawan ko, take it anymore, I'm afraid that the Emperor Bog that Lance gave me will be wasted. Gayunpaman, I am very happy, it's been a long time since I fight the Moon Marshal King, and it's been a long time since. Nakalaban ko talaga ang kalaban, talagang hearty, all these years nagtatago sa Marshall Island, crispy talaga ang buto ko, hahaha. Nahihiyang sinabi ni Lance, Island Master, pasensya na, lahat ng ito ay dahil sa akin. Lance, mayroon akong ilang taos-pusong salita na sasabihin. Sige lang. Island Master, mangyaring magsalita. Naaalala mo ba si Wesley? Siyempre naalala ko, pinatay ko lang si Wesley, paanong hindi ko maalala? Oh, si Wesley noon? Naiintindihan niya ang layunin ng pagpatay sa ikatlong antas ng Unity Realm Great Perfection, mula noon, naisip niya na siya ang magiging numero 1 sa mundo, ang kanyang isip, naging napaka-conceited at napalaki. The fact that he will die at your hands is actually not unrelated to this mindset of his. Gayunpaman, pagkatapos mong lumabas sa Memory Stone, medyo na-inflated ka na rin at naging conceited, at gusto ko lang sabihin sa iyo na kung gusto mong maging malakas, hindi ka dapat magkaroon ng ganitong uri ng mapagmataas na pag-iisip. Alam ko, tama ka, dati, determinado akong maniwala na kaya kong hamanin ang karamihan sa pinakamalakas na tao sa rurok ng mundong ito, na naisip ko na kahit na ikaw at ako ay medyo may kumpiyansa. Ngunit ngayon, pagkatapos lamang ng isang round kasama ang Lunar Immortal Supreme Emperor, ako ay binugbog pabalik, at alam ko na ang aking dating kaisipan ay masyadong napalaki, at ako ay halos hindi na makilala kay Wesley. Ito ay may kaugnayan din sa katotohanan na ako ay palaging tumataas bilang ang pinakahenyo, na siyang nagpalaki sa aking tiwala sa sarili at lumikha ng pagmamataas. Napangiti ang Island Lord, napakabuti na naitama mo ang iyong pag-iisip, kung gayon hindi ito maitama ni Wesley, marahil iyon ang pinakamalaking dahilan kung bakit siya namatay sa iyong mga kamay. Lance, kailangan mong maunawaan, noong bata pa ako, at noong bata pa ang Moon Marshal King, lahat tayo ay kilala sa buong mundo ang mga nakarating sa tugatog, bawat isa sa kanila ay may maalamat na karanasan noong bata pa sila. Kailangan mong patatagin ang iyong isipan, sa iyong kasalukuyang sitwasyon, ikaw ay magiging nangungunang powerhouse sa mundo sa hinaharap. Naku, wala na akong pakialam. Sabi ni Lance. Tumitingin ka ba talaga sa balikat mo, o nagpapanggap ka lang hahaha, sige, tama na ang chismis, ngayon siguradong gusto mo pang pumunta sa Heaven's End Gate. Tapos punta ulit tayo sa Heaven's End Gate. Island Master, magpagaling muna tayo ng kalahating buwan. Sabi ni Lance. Ang Island Lord ay nakipaglaban sa Moon Never Falling Supreme Emperor, at ang kanyang sigla ay tiyak na nasaktan ng husto, kaya kung siya ay muling pumunta sa Heaven's Extinct Gate at nakipaglaban sa Heaven's Extinct Gate, ang kanyang sigla ay hindi pa nakakabawi, na makakasama sa Island Lord. Ang lakas ng Heaven's Destruction Gates Master ay nasa itaas ng Moon Never Falling Supreme Emperor. Tumango ang Island Lord, mabuti, sana ay hindi maantala ang iyong paghahanap ng impormasyon tungkol kay Talia. 1.5 taon na ang nakakalipas, hindi naman masyadong malayo. Si Lance at ang iba pa,
ay dumating sa isang malalim na bundok ng random, at lahat ay nagtutulungan, gumugugol ng kalahating araw sa pagtatayo ng isang malaking bahay na gawa sa kahoy, naghahanda na magpagaling dito sa loob ng kalahating buwan, pangunahin para sa Island Lord na gumaling. Nais din ni Lance na samantalahin ang pagkakataong ito upang magkaroon ng mahusay na pag-unawa sa kanyang marshal daw. Dati, nakita ni Lance ang Island Lord at ang Moon Marshal King, ang kanilang mga palad ay matalim na espada, ang kanilang mga kamay ay walang espada ngunit may mga espada, at bawat galaw ay may dalang pinakamataas na kilos ng espada, isang kaharian na hindi pa naaabot ni Lance. Sa makatuwid, itinapon ni Lance ang kanyang espada, kailangan niyang pag-isipan ito. Sa isang kisap mata, lumipas ang 10 araw. Sa loob ng 10 araw na ito, si Lance at ang iba ay tahimik na nagsasanay ng martial arts sa malalim na bundok na ito, at lahat ay hindi nag-aksaya ng oras. Ang Island Lord ay nag-iisa sa loob ng 10 araw at lumabas pagkatapos ng 10 araw. Panginoon ng isla, kumusta ka? Tanong ni Lance. Well, ito ay isang magandang pagbawi. Sobrang bilis. Hindi ganoon kabilis, kung bata pa ako, hindi aabot ng 1 araw para mabawi ang lakas ko, pero ngayong matanda na ako, hindi ko na maikukumpara. Lance, parang may naiintindihan ka. Oo, gusto kong subukan kung kaya kong itapon ang aking espada, tulad ng ginawa mo noong araw na iyon kasama ang Moon Wookiee, na may malakas na enerhiya ng espada kahit na ito ay isang dobleng palad. 10:18 10:18 Bumantong hininga ang Island Lord, Lance, mukhang hindi mo pa naiintindihan. Hindi ko pa maintindihan. Oo, nakita mo kaming itinapon ang aming mga espada, at itinapon mo ang mga ito kasama namin, at gusto mong malaman na hindi namin ginagamit ang mga ito, at nagkakamali ka, kaya hindi mo pa rin maintindihan. Ako, hindi ko pa rin maintindihan. Naisip ni Lance na dapat niyang maunawaan ng husto na ang isang espada na walang espada sa kanyang kamay ay mas mahusay kaysa sa isang espada na may espada sa kanyang kamay, at iyon ang uri ng sitwasyon nila. Ay nasa. Hindi mo naiintindihan. Maaari bang sabihin ng Island Lord ito ng malinaw? Umiling ang Island Lord, you have to figure it out for yourself to really understand, hindi mo pa naiintindihan, but I'm telling you that instead, I'm misleading you in the wrong direction. Alright, take your oras na para umintindi, napakabata mo pa, hindi ka na minamadali. Mabuti. Ang isip ni Lance ay naguguluhan kung bakit naramdaman ng Island Lord na wala siyang naiintindihan. Ang ganitong uri ng bagay ay umaambon kapag hindi mo ito naiintindihan, ngunit kapag naintindihan mo ito ay naging napakasimple. Alam ni Lance na upang maunawaan ang uri ng martial arts na karanasan ng master ng isla, natatakot ako na hindi ito magdamag, si Lance ay napakabata pa, ang kabataan ay hindi lamang isang kalamangan, kung minsan din ay isang kawalan. Sa tabi niya, bumulong si Sally, ano ba, sabay-sabay intindihin lahat sabay hindi maintindihan, gawin itong napakahiwaga. Oh, Bella, may puso ka pa ring makinig sa amin, totoo lang kung mabilis kang tumuntong sa innate realm. Oh! Kinailangan ni Sally na pumunta sa gilid para sanayin ang kanyang swordsmanship. Baka hindi na maabot ni Sally ang antas kung saan si Lance ngayon, sila ni Lance ay nakatakdang lumayo ng palayo, marahil ay, ang tamang pagpipilian para sa kanila upang magsama-sama sa unang lugar. Kung pinili nila ang tamang pamilya, sila ay maaaring maligayang magkaroon ng mga anak sa natitirang bahagi ng kanilang buhay, kahit na hindi masyadong kahanga-hanga, at ang kanilang buhay ay magiging karaniwan. At kung pipiliin nila si Lance, bagamat sinundan nila ng splash si Lance, nawala din sa kanila ang maraming ordinaryong kaligayahan. Di nagtagal, lumipas ang kalahating buwan. Sige, tapos na ang kalahating buwan ng pagpapagaling, oras na para umalis tayo patungo sa Heaven's End Gate. Ang mga tao ay muling sumakay sa lumilipad na barko, shuttle, at dumiretso sa Heaven's End Gate. Kung matututuhan man o hindi ang impormasyon ni Talia mula sa Heaven's End Gate ay depende sa paglalakbay na ito sa Heaven's End Gate.
Hindi nagtagal, sa paanan ng Heaven's Extinction Gate, nanumbalik na ngayon ni Lance ang kanyang alaala, hindi na siya estranghero sa lugar na ito. Noong una, narating nila ni Thalia ang Heaven's Pond mula sa isang ilog sa ilalim ng lupa, kaya ninakaw ang Ice Crystal Snow Lotus nang hindi namamalayan. Siyempre, posible itong maging maayos dahil nakilala niya ang anak ng isang Heaven's Extinction Gate Vice Master. Tinanong ng karamihan si Lance kung paano niya ninakaw ang Ice Crystal Snow Lotus, sinabi ni Lance sa kanila ang totoo, at nalungkot ang lahat. Maya-maya lang, may boses na nagmula sa langit, kaibigan, papunta sa Heaven's End Gate ko, bakit hindi ka pumunta dito para abutin ang landlord ko? Ngumiti ang Island Lord, mukhang alam na ng Master of the Heaven's End Gate na tayo ay dumating na. Wow! Ganyan din ang alam mo. Gulat na sabi ni Ben. Sinabi ng Island Lord, ang Master of the Heavens Expanse Gate ay isang makalangit na henyo, noong siya ay bata pa, ang kanyang katanyagan ay lumaganap sa buong mundo, at ako ay nakipag-sparring sa kanya ng ilang beses, at ako ay natalo sa kanya ng isang beses. Ngayon tila na siya ay naninirahan sa kailaliman ng Heavens End Gate at ang kanyang lakas ay lalo lamang nadaragdagan. Umalis na tayo, Lance, aakyat tayong dalawa sa bundok ng Niebe at magbibigay galang sa dating namatay na ito. Nagtanong si Lance, Island Master, lalabanan mo ba siya sa pagkakataong ito? Haha, kung hindi niya alam ang intensyon mo, baka hindi, pero kung alam niyang kinain mo ang ancestral na Ice Crystal Snow Lotus niya, walang makakasiguro na hindi kanya papatayin, ancestral treasure niya iyon para sa impact. Ang Ancestor Realm, at walang sino man ang makakatanggap ng resulta ng pagnanakaw nito. Oh, kahit na ano, kailangan kong makakuha ng impormasyon tungkol kay Thalia. Go! Ang Island Lord at Lance ay tumalon sa tuktok ng manyeb na bundok at ang kanilang mga figure ay patungo sa tuktok ng bundok. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa tuktok ng bundok na nalalatagan ng nyebe, isang puting matandang lalaki na nakatayo sa bubong ng isang palasyo sa tuktok ng bundok ng nyebe, itong maputing matandang lalaki na may ganap na puting buhok, kasama ang kanyang puting damit at ang nakapalibot na tanawin ng nyebe, napakadiwata, nakatayo sa tuktok ng nyebe na bundok, para siyang wala sa lupa. Si Lance at ang Island Lord ay patuloy na dumapo sa lupa. Biglang bumaling ang tingin ng Heaven's End Gate Master sa dalawa, at nang makita niyang ito ang Marshall Island Master, bahagyang nagulat siya at sinabing, Taulin, ikaw pala. Felix, matagal nang hindi nagkita. Tumingin muli ang Heaven's End Gate Master kay Lance, kumunot ang kanyang mga kilay, na parang pamilyar siya sa figure. Sino ka? Bakit parang magkakilala tayo? Sumamba si Lance, Senior Lance, greeting Senior Gate Master. Lance, maaaring ang bagong pagbangon ng North Empire ay isang kabataan. Eksakto Junior. Pero hindi pa kita nakikita kanina. Sinabi ng Island Lord, Lance, ano ang gusto mong itanong sa kanya, maging direkta ka lang. Mabuti. Sabi ni Lance sa Heaven's End Gate Master, Senior, 1 taon at kalahati na ang nakalipas, hinabol mo at ng Supreme Emperor ng Moonless Empire ang isang babae sa Water Ape Empire, gusto kong itanong kung ang babaeng iyon ay pinatay mo, at kung hindi, nasaan siya? Ang Heaven's End Gate Master ay tumingin kay Lance, ang kanyang katawan ay nanginginig, at galit na sinabi niya, kaya ikaw ang magnanakaw, sabi ko bakit parang pamilyar ka, lumalabas na araw na iyon sa Water Ape Empire, ang taong nasa tabi. Ang babaeng magnanakaw na iyon ay ikaw. Ikaw at ang babaeng magnanakaw na iyon ay nagsanib para nakawin ang pinakamataas na kayamanan ng aking Heavens End Sect, ang Ice Crystal Snow Lotus, at naglakas loob ka pa ring pumunta sa aking lugar upang maghanap ng isang tao, naghahanap ng kamatayan. Ang Heaven's Expanse Gate Master ay kasing galit ng Moon Never Falling Supreme Emperor at dumiretso para sa isang hampas ng palad kay Lance. Itinulak ng Marshall Island Lord ang katawan ni Lance at sinabing, umalis ka. Boom! Ang dalawang mahusay na dalubhasa ng Marshall Forest Island Lord at ng Heaven's Expanse Gate Lord ay biglang nagtagpo sa isa't isa, ang kanilang makapal na lakas sa loob ay nagbanggaan, gumawa ng mahinang tunog na parang dalawang malalaking truck ang biglang sumabog, at isang ang haligi ng palasyo sa likod nila ay tinapakan ng panloob na puwersa. Tiniis ng katawan ng Heaven's End Gate Master at ng Marshall Island Master ang panloob na puwersa ng gayong kapangyarihan mula sa isa't isa, at dumaloy ang dugo sa mga sulok ng kanilang mga bibig.
Sa pamamagitan lamang ng isang palm duel, pareho silang nagdusa ng malaking panloob na pinsala, ngunit mukhang mas malala ang panloob na pinsala ng Heaven's and Gate Master. Nagalit ang Heaven's and Gate Master, Tao Lin, anong ibig mong sabihin? Ninakaw ng lalaking ito ang pinakadakilang kayamanan ng Heaven's Expanse Gate ko, ano ang silbi ng pagprotekta mo sa kanya? Sinabi ng Marshall Island Lord, si Lance ay ang aking nakalimutang kaibigan, hindi ko hahayaang patayin mo siya, bukod pa, kahit na kinain niya ang Ice Crystal Snow Lotus ng Ultimate Gate ng iyong langit. Ano ang saysay ng pag-ibig? Siya ay malubhang nasugatan at ang kanyang katalinuhan ay bumaba sa katalinuhan ng isang bata, ninakaw ng kanyang kapatid na babae ang 10,000-year ginseng at Ice Crystal Snow Lotus para magamot siya. Wala akong pakialam kung may dahilan man siya para nakawin ang pinakadakilang kayamanan ng Heavens and Gate ko, tiyak na mamamatay siya. Tumawa ang Marshall Island Lord, Master of the Heavens Ultimate Gate, kasama ko ngayon, hindi mo siya mahawakan kahit kaunti, medyo nasugatan ka sa ngayon, natatakot ako na hindi mo kayang harapin ang maraming palad gamit ang natalo ka sa akin noon, at hanggang ngayon. 10-19. Tao Lin? You're not necessarily any better, don't say that as if you're much above me. Ibig sabihin kailangan mong patayin si Lance. Oo. Kung gayon, hayaan mo akong makita muli ang iyong Heaven's Expanse Gate na Mastery. Ang Heaven's Expanse Gate Master ay umakyat para sa pagpatay, ang dalawa sa kanila ay hindi na lamang direktang palad sa palad, gamit ang panloob na sabog, natatakot ako na ang lahat ay hindi magtatagal ng higit sa ilang palad, basta parang mga ordinaryong tao na nakikipaglaban. Ang Marshall Island Lord at ang Heaven's Destruction Gate Lord, ang kanilang mga figure ay lumilibot sa manyeb na bundok, saglit sa silangan at sa ilang sandali sa kanluran, ang intensity ay hindi kukulangan sa kalahating buwan na ang nakalipas sa Moonless Empire. Si Lance ay nakatayo sa himpapawid, ang tunggalian sa pagitan ng dalawang peak expert ng mundo ay hindi nakakatuwa, kaya lang ay napakatanda na ng Marshall Forest Island Master at kailangan pang makipaglaban sa Heavens and Gate Master, pakiramdam ni Lance guilty at heartbroken. Bagamat sila ay mga martial arts practitioner, ngunit sa sobrang edad, ang aktwal na paggamit ng martial arts ay magiging lubhang nakakapinsala sa kanilang lahat. Sa oras na ito, sa palasyo ng Heaven's Destruction Gate, isang lalaki ang tumingin kay Lance at galit na nagsabi, ikaw ba ang nagnakaw ng pinakamalaking kayamanan ng aking Heaven's Destruction Gate? Sinundan ni Lance ang tunog, at ang isang malakas na lalaki sa ikatlong antas ng Unity Realm ay nakatingin kay Lance na may galit na tingin. Ang taong ito ay ang Vice Master ng Heaven's Expanse Gate, at ang pangalawang pinakadakilang eksperto ng Heaven's Expanse Gate. Sinabi ni Lance, ako ang kumain ng Ice Crystal Snow Lotus. Magdusa ng kamatayan. Agad na pinatay ng Vice Gate Master si Lance. Bilang resulta, dalawang larangan ng digmaan ang lumitaw sa manyeb na bundok ng Heaven's Destruction Gate. Ang Marshall Island Master at ang Heaven's Destruction Gate Master ay naglalaban ng husto upang makilala sila. Ang panig ni Lance, sa kabilang banda, ay hindi napakahirap na makilala mula sa Vice Gate Master na iyon. Ito ay dahil ang lakas ni Lance ay halatang mas mataas kaysa sa Vice Gate Master na iyon. Si Lance ay isang taong nakaunawa sa layunin ng pagpatay, habang ang Vice Gate Master sa kabilang panig ay nasa ikatlong antas lamang ng Unity Realm Great Perfection, at hindi nakaintindi ng anumang layunin ng pagpatay, kahit na siya ay nasa sapat na gulang upang maging tang. Ang lolo ni Lance. Hindi mo ako kalaban. Sabi ni Lance. Hindi pa nagamit ni Lance ang kanyang buong lakas, at ang kabilang partido ay halos hindi na kumapit. Ang Vice Gate Master ng kabilang partido ay sumigaw, ang pinakamataas na kamay ng langit. Ang malamig na hangin sa kanyang paligid ay namuo saglit, at ang Vice Gate Master ay nagdala ng isang palad na sapat na malakas upang magyelo, hinahampas ito patungo kay Lance. Napakalakas ng palad, ngunit hindi ito nagbigay kay Lance ng anumang pakiramdam ng pang-aapi, sapat na upang patunayan na din sa ikatlong antas ng Unity Realm Great Perfection, ang lakas ni Lance ay mas mataas kaysa sa kanya. Bahagyang tumama si Lance gamit ang isang suntok ng napakalaking lakas, ikinalat ang malakas na palad ng kalabang Vice Gate Master, at ang katawan ni Vice Gate Master ay lumipad pabalik ng mahigit 10 metro na may kalansing.
Hindi kita kalaban, kung wala kang ibang gagawin, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Sabi ni Lance. Gayunpaman, ang Vice Gate Master na iyon ay malinaw na hindi nasisiyahan, mas sinabi ni Lance na hindi siya ang kanyang kalaban, lalo siyang naging malungkot, sa mga tuntunin ng edad, nang siya ay lumabas upang tumambay, ang ina ni Lance ay nasa sinapupunan pa lamang. Bakit hindi siya ang kalaban niya? Ang nag-aatubili na Vice Gate Master ay bumuka ang kanyang bibig at marahas na huminga, lahat ng malamig na hangin sa paligid ay sinipsip sa kanyang tiyan, at saglit, ang buong katawan ng Vice Gate Master ay tila isang layer ng yelo. Boom! Ang Vice Gate Master ay pumatay gamit ang isa pang palad, sa pagkakataong ito, sumipsip siya ng napakaraming malamig na hangin at ipinalibot ito sa kanyang mga meridian bago ito pinalabas sa pamamagitan ng kanyang panloob na puwersa, masasabing sinisira niya ang kanyang mga meridian sa pamamagitan ng pagsira sa kanila. Naglabas ang palad sa halaga ng kanyang mga ugat. Sa makatuwid, ang hampas ng palad na ito ay napakalakas kaya biglang naramdaman ni Lance ang walang kapantay na kapangyarihan nito, at ang isang nagyayelong hangin ng palad ay halos magpalamig sa kanya. Si Lance ay natakot, at agad na itinaas sa loob niya ang isang must kill intent, pagkatapos ay sinalubong ito ng kanyang buong katawan ng isang suntok ng pinakamalakas. Wow! Isang tunog na parang iceberg crack ang lumabas. Ang katawan ng Vice Gate Master na iyon ay agad na lumipad pababa ng bundok mula sa tuktok ng snow na bundok. Ang Heavens and Gate Master, na nakikipaglaban sa gitna ng bundok, ay tila nakita ang labanan sa pagitan ni Lance at ng Vice Gate Master, at nabigla sa kaloob-looban sa lakas ni Lance, napakabata na kahit na ang kanyang Heavens and Gates Vice Gate si Master ay ganap na walang kalaban-laban, nang makita ang Vice Gate Master na lumilipad pababa ng bundok, ang Heavens and Gate Master ay biglang umalis sa likod ng Marshall Islander at lumundag sa ere upang suluhin ang pababang lumilipad na Vice Gate Master. Matapos mahuli ang Deputy Gate Master, napagtanto niya na ang Deputy Gate Master ay aktwal na gumamit ng isang ipinagbabawal na sining upang harapin si Lance, ngunit siya ay napadpad pa rin pababa ng bundok, at ang kanyang takot ay hindi maiwasang lumalim ng kaunti. Pa! Ang Heaven's Expanse Gate Master ay nagtono ng ilang acupuncture point sa katawan ng Vice Gate Master, at pagkatapos ay isang panloob na puwersa ang ipinadala sa katawan ng Vice Gate Master upang protektahan ang kanyang mga meridian. At pagkatapos, lumipad ang Marshall Forest Island Master, ngunit hindi niya sinamantala ang pagkakataong gumawa ng anuman, kung hindi, ito ay isang magandang pagkakataon para mapinsala ng husto ang Heaven's Destruction Gate Master. Sinabi ng Woolen Island Lord, Felix, sigurado akong siya ang kapalit mo, pinaplano mong ibigay sa kanya ang posisyon ng Gate Master pagkatapos ng iyong kamatayan, ngunit sa kasamaang palad, hindi siya kalaban ni Lance, kahit na gumamit siya ng ipinagbabawal na sining. Ng iyong Heaven's Destruction Gate, hindi siya mananalo. Ah! Sigaw ng Heaven's Expanse Gate Master, na nakaramdam ng kalungkutan sa loob, ang kanyang kahalili, ngunit siya ay natalo ng malungkot sa mga kamay ng isang binata sa edad na 20s. Ang Marshall Island Lord ay tumawa, nang makitang ang tagapagmana ng Heavens and Gate ay natalo sa mga kamay ni Lance. Ang kanyang puso ay napakasaya rin, si Lance ay talagang hindi siya binaigo, na tumuntong sa tuktok ng Unity Realm sa hinaharap, ito ay talagang imposibleng masukat ang kanyang mga nagawa. Felix, isuko ang iyong sarili sa iyong kapalaran, ang mga mahuhusay na tao ay lumilitaw mula sa mga bundok at ilog, walang anumang pakinabang na masaktan ang mga kabataan, bukod pa, ang iyong Heavens and Sect ay ibibigay sa iyong kahalili sa lalong madaling panahon o huli sa hinaharap, ngunit ang kahalili mo ay hindi kapantay ni Lance, kung gusto mong magpatuloy ang hinaharap ng Heavens and Sect, walang pakinabang na masaktan si Lance. Sabi ng Island Lord. Ang Heaven's Expanse Gate Master ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, siya ay mayroon ngayon salamat sa katotohanan na kinuha niya ang Ice Crystal Snow Lotus ng aking Heaven's Expanse Gate, at ngayon, siya ay pumupunta pa rin sa aking Heaven's Expanse Gate upang ipagmalaki ang kanyang kapangyarihan, ako. Papatayin ng mga ganyang magnanakaw. Tumawa ang Island Lord, Felix, hindi lang kinuha ni Lance ang iyong Ice Crystal Snow Lotus, kinuha din niya ang 10,000-year ginseng, vermilion birdgrass, emperor insect, na kulang lang sa sacred brain of the sword. Ano? Nanginginig ang katawan ng Heavens and Gate Master, ito ay masyadong hindi kapanipaniwala.
Felix, ang katotohanan na ang isang tao ay maaaring kumuha ng napakaraming mga kahangahangang kayamanan sa mundo ay sapat na upang ipakita na ang mga kahangahangang kayamanan na ito ay nakatadhana sa kanya, at walang kapangyarihan ang makapipigil sa nakatadhana. Bagamat ang Ice Crystal Snow Lotus ay sa iyo, ngunit sa kasamaang palad, hindi ka nakalaan para dito. Si Lance ay nakapasok na sa huling yugto ng Unity Realm Great Perfection sa edad na 21 bago kumuha ng alinman sa mga kakaibang kayamanan. Ikaw at ako ay parehong alam na siya ang unang tao sa kasaysayan, at siya, sa hinaharap, ang may pinakamaraming pag-asa na malampasan ang Unity Realm. Ngayong kumakain na siya sa loob ng ilang taon, maaari rin siyang maging kaibigan at magkakaibigan tayo. Muling sumirit ang Heaven's End Gate Master, hindi alam kung ayaw o ano. Lumipad pababa si Lance at sinabing, "Senyor, ako, si Lance, ang nagnakaw ng iyong Ice Crystal Snow Lotus, at lagi kong ikahihiya ang bagay na ito, ngunit napilitan ang kapatid ko na gawin iyon sa oras na iyon, kaya sana si Senior ako, si Lance, ay tinitiyak sa nakatatanda na sa hinaharap, hanggat narito pa ako sa mundong ito, ginagarantiyahan ko ang kaligtasan ng pintuang daan ng pagkawasak ng langit hanggat naririto ako, at maaari akong ituring bilang pambawi para sa regalo ng Ice Crystal Snow Lotus mula sa Heaven's Destruction Gate." 10:20 Ngumiti ang Island Lord, "Pakinggan mo iyan." Si Lance ay tumungtong sa tuktok. "Sandali na lang, ang iyong Heavens and Sect ay may pangako, kahit man lang sa kanyang buhay, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ng Heavens and Sect, at makakaalis ka sa mundong ito ng may kapayapaan ng isip." Phew! Huminga ng malalim ang Heaven's Expanse Gate Master, tila nagbitiw sa kanyang kapalaran. Kung si Lance ay hindi pumunta dito ngayon sa sarili niyang pagkukusa, hindi na niya mahahanap ang taong nagnakaw ng yelo. Crystal Snow Lotus. Ang Heaven Extinguishing Gate Master ay nagsabi, "Lance, kunin mo ang aking palad, kung maaari mo itong kunin, pagkatapos ay aayusin ko ang bagay na ito sa iyo." Sinabi ni Lance, "Okay, maaaring dumating si Elder." Sabi ni Lance sa kanyang puso, hindi pa rin dapat mahirap na tumanggap ng palad mula sa kanya. Sinabi ng Island Lord, "Lance, mag-ingat, ang palad niyang iyon ay talagang isa sa pinakamalakas na palm technique ng Heaven's Expanse Gate, ang Cold Ice Palm. Manam." Ang Heaven's Expanse Gate Master ay tumama sa kanyang palad patungo kay Lance, talagang nagdala ito ng malakas na malamig na hangin. Alam na alam ni Lance na kung hahayaan niya ang malamig na panloob na enerhiya ng kabilang partido na pumasok sa kanyang mga buto at dumikit sa kanyang mga meridian, tiyak na masisira nito ang kanyang sarili. Meridian. Malamang na ang Heaven's Expanse Gate Master ay naglabas ng hampas ng palad na ito upang makakuha ng katarungan para sa Vice Gate Master, na nasira ang kanyang sariling mga meridian sa pamamagitan ng paggamit ng isang ipinagbabawal na sining noong nakipag-away siya kay Lance, kaya ito rin ay kailangan para masira din ni Lance ang kanyang mga meridian. Siyempre, kung mahuli ito ni Lance, bilangin si Lance bilang makapangyarihan. Ngunit kung hindi niya magagawa, siya ay magiging katulad ng Deputy Gate Master. Bang! Ang Heaven's Expanse Gate Master ay bumangon, si Lance ay nakahanda na, iniipon ang buong lakas ng kanyang buong katawan sa isang kamao, ang kanyang panloob na lakas ay tumataas at tumitimbang ng 150,000 kilo laban sa palad ng Heaven's Expanse Gate Master. Biglang naramdaman ni Lance ang isang malamig na hangin na dumadaloy sa kanyang katawan, ang kanyang mga meridian ay tila nagyelo, ang kanyang buong katawan ay kumalat at lumipad pabalik. Si Lance ay huminto lamang sa kanyang katawan pagkatapos ng 12 metro, ang kanyang panloob na kapangyarihan ay tumatakbo sa kanyang katawan, na parang pagsingaw ng tubig, pag-alis ng nagyayelong malamig na hangin sa kanyang katawan. Ang suntok ni Lance ay puno ng lakas pagkatapos niyang harapin ang Heaven's Destruction Gate Master, ngunit ang kanyang panloob na lakas ay lubhang kulang, habang ang Heaven's Destruction Gate Master, na ang lakas maaaring hindi lalampas kay Lance, ngunit ang kanyang panloob na lakas ay napakakapal, malayo sa pagiging maihahambing kay Lance. Nang tumingin si Lance sa Heaven's End Gate Master, ang Heaven's End Gate Master ay talagang napaatras din ng ilang metro ni Lance. Pagkatapos ng lahat, ang isang suntok ng ganoong kapangyarihan mula kay Lance ay hindi gaanong madaling makuha, at mayroon na siyang nagdusa muna ng internal injuries mula sa matinding labanan sa Island Master. Hahaha, hahaha.
Malungkot na tumawa ang Heaven's End Gate Master, gulo-gulo ang buhok na parang nababaliw, o tumatawa ng mapait sa sarili. Lumipad si Lance. Nagtanong ang Island Lord, kumusta ka? Okay lang ako, pero medyo matatagalan pa ako para maalis ang lamig sa katawan ko. Tumango ang Island Lord. Sinabi ng Heaven's End Gate Master, Lance, ang galing mo, nanalo ka, tandaan mo ang pangako mong hindi magpapadala. Salamat Senior, pero may tanong pa ako tungkol sa kapatid ko, pinatay mo ba? Abala si Lance sa pagtatanong. Hindi ko siya naabutan. So buhay pa siya. Hindi ko alam. O salamat. Sinabi ng Panginoon ng Isla, Felix, lubos na nagpapasalamat, Palam. Umalis si Lance sa Heaven's End Gate, dahil hindi pinatay ng Moon Marshal King o ng Heaven's End Gate Master si Talia, kung saan siya pupunta. Hindi maisip ni Lance na kung nakatakas si Talia, tiyak na hahanapin siya nito. Kailangan ko pa bang tumingin sa paligid ng Water Ape Empire ngayon? Sabi ng Marshall Islander, hindi na kailangan, pareho. Napakatagal na noon, kung hindi pa namatay si Talia, tatakas na siya sa lugar na iyon, at kung namatay siya, walang saysay na pumunta doon. Bukod dito, maraming malalakas na tao sa Water Ape Empire, at sa mundong ito, ang pinakamakapangyarihan ay hindi mga tao, sila ay mga hayop. Halimbawa, ang hayop na hari ng kagubatan ng 10,000 hayop, at ang matandang ape na hari ng Water Ape Empire at iba pa. Mas mabuting iwasan ang pagpunta sa mga lugar na ganyan kung walang nangyari. Bakit ang mga hayop ay mas malakas kaysa sa mga tao sa kanilang tuktok? Dahil ang buhay ng maraming mga hayop ay mas mahaba kaysa sa mga tao, at gayon din, ang mga kasanayan sa militar ng mga hayop ay medyo nag-iisa, marahil isang galaw lamang, kaya ang pagsasanay sa isang paggalaw na ito sa loob ng maraming taon at taon ay nagpapakita kung gaano kalayong ito nasanay, at isang random pouncing move, posible na kahit na ang pinakamalakas na tao ay hindi ito kayang labanan. Hindi inaasahan ni Lance na magiging napakalakas ng tuktok ng mga hayop. Kung gayon ano ang gagawin ko ngayon? Pagkalipas ng mahabang panahon na hindi nagpakita si Talia, iisa lang ang posibilidad, kung saang sulok niya ginagamot ang kanyang mga sugat, dapat ay nagbayad siya ng malaking halaga para makatakas mula sa 2 peak powerhouses. Ngayon sa ganitong oras, magagawa natin. Maghintay lang ng balita ng dahan-dahan, kung si Talia ay hindi patay, maya-maya ay magpapakita siyang muli, kung siya nga, hindi na mauulit. Tinapik ng Island Lord ang balikat ni Lance bilang pagpapakita ng ginhawa. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang dumating mula sa malayo, old friend Tao Lin. Nagsalubong ang kilay ni Tao Lin sa loob, na para bang nakilala niya kung sino iyon mula sa boses. Si Lance ay abala sa pagtatanong, Island Master, nakikinig sa boses na ito, ang lakas ng loob ay napakakapal, ito ay isang peak powerhouse. Siya pala. Island Master, sino ito? The world's second-ranked peak powerhouse, bakit siya lalabas dito? Alright, parang tinamaan niya ang Ice Crystal Snow Lotus ng Heaven's Destruction Gate. Sa susunod na sandali, isang matandang lalaki ang biglang lumitaw sa harap ni Lance at ng Island Master. Sa sandaling lumitaw ang matandang ito, naramdaman niyang binibigyan niya ang mga tao ng napakalakas na mapang-ipang puwersa, at ang momentum ng Island Lord ay tila lahat ay lubusang dehado sa kanyang harapan. Ngumiti ang Island Lord, Opisyal Yang, ikaw talaga. Tao Lin Island Lord, matagal nang hindi nagkita. Oo, long time no see? Hindi ko akalain na buhay ka pa. Hahaha, Tao Lin? Bihira lang magkita dito ngayon, matandang kaibigan, hindi ba tayo hahabulin? Tingnan ko kung nalampasan mo na ako ngayon. Sinabi ng Marshall Island Lord, si Kuya Yang ay tumatawa, hindi ako ang iyong kapareha. Hahaha, Tao Lin? Sa mundong ito, alam ng lahat na ikaw ang pangatlo sa mundo na nasa ibaba ko, pagkatapos ng maraming taon, gusto kong makita kung nalampasan mo na ako. Yang Guan? Wala na akong pakialam sa mga walang kabuluhang pangalan na ito, baka may gagawin si Kuya Yang, bakit hindi ka pumunta sa negosyo mo ng mas maaga, oras na para bumalik ako sa Marshall Island, kung libre si Kuya Yang. Sa ibang araw, pwede siyang pumunta sa Marshall Island para maabyutin ako. Ngumuso ang opisyal na si Yang, Tao Lin, pagkatapos ay kunin ang aking palad.
Tapos na, hinampis ni Yang Guan ang master ng isla gamit ang palad. Ang palad na iyon ay parang volley ng mga bundok at dagat, at maging si Lance, na nakatayo ilang metro sa likuran niya, ay nakaramdam ng walang kap-oras na puwersa. Ang Woolen Island Lord ay walang pagpipilian kundi ang salubungin ito ng buong lakas. Pa! Biglang pinagdikit ang mga palad ng dalawang lalaki. Wow! Ang katawan ng Marshall Forest Islander ay biglang lumipad pabalik ng daan-daang metro na parang sandbag, habang ang ibang tao ay hindi gumagalaw ng isang kalamnan. Poof! Ang Island Lord ay bumulwak ng isang subo ng dugo, ang kanyang mukha ay mapatla at napakahina. Island Master. Natarante si Lance at tumakbo para tulungan ang Island Master. Forget what they doing, keep on doing that.